Welcome back to my YouTube channel. Laan nyo na naman kung anong gagawin ko. Tinakpan ko ng kortina tong bintana. Nandun si Inay. Naggagamas kasi siya. Pero dahil nga yung sa natganalay ng mga question. Pero meron din tayong gagawin ngayon para naman hindi boring. Since nagpa-practice ako mag-makeup, gagawin natin yung soft glam. Sinerch ko na siya kanina. Siyempre, wala naman akong other device. Lalagay ko na lang dito. Soft glam siya. So, hindi ko alam kung paano talaga mag-makeup, guys. Nagmamarunong-marunong lang ako. Tapos, eto, meron akong ganito. Meron na siyang mga dito. Bronzer, blushes. Tamang gamit na gamit ito. Ng mga panahon wala na akong blush na maliit. Tapos highlighter. Then ito. Ewan ko ma-achieve ko yun eh. Like arte. Anyway. So simulan natin sa setting spray daw. Wala kasi yung primer. Gusto na to eh. So habang I don't know, the brand is Derma Vigha. Vigha? Vitamin C setting spray. Nakita ko to, may vitamin C daw. So, and para may SPF na rin siya. So, yes! Itong gagamitin natin. Papatayuin muna natin. Pero bago yan, asa ako sa Not Gonna Lie NGL na So, sinulat ko na alam ko last time na ginawa ko to, sinulat ko din sa yellow paper. Kasi, wala mahirap pa ako. Hindi pa ako ito siya. Up to 20 na question. Huwag nyo nang tignan yung sulat ko kasi parang totoo yan. Alam niyo ng mga kaklase ko. Paliwanag agad. So, yung number 1 is, so, gusto ko kung gaano you ka-determinado. So, hindi ko sure kung kailan yun. Kasi parang 10 months ago siya. Sinama ko na rin kasi nga, parang 20 nga yung question. Bakit ba nagpapaliwanag pa? Arte. Feeling ko sa camera mo lang makikita yun. Pero, grabe ako umiyak. Grabe ako pero, okay lang. That's life. Arte. Pero, anyway, ito nga pala, Linggo ng Kabataan. Oo nga, Linggo ng Kabataan ngayon. In 2023 to. Nag-muse ako. Hi. Anyway, gusto niya raw kung gaano ako ka-determined. The next one is, gusto kita pero walang tapang na sabihin sa'yo. Lagot ka sa boyfriend ko. Ikaw kung sino man to may gusto daw siya sa akin tapos wala siyang tapang sabihin sa'yo. Syempre, pag nagkaroon ka ng tapang, baka nabaril ka na ni sir. Joke lang. Paano pag kumain ito? Hindi din naman siya marunong. Nagmamarunong lang ako dito. Totoo talaga. Wala naman talaga akong alam sa makeup eh. Kaya huwag niyo akong i-judge ha. Pag mga judger kayo, vlog ko to. Huwag kayo, nakikinood ka lang. Huwag ka dyan. Attitude dyan. Tapos, yun nga. Grabe, sino ba namang hindi magkakagusto sa akin? Ay! Yun talaga. Feeling mo, be? Andyan sa labas eh. I'm just so shy. Mukha lang akong ganito sa camera pero nahiya ako pag nakikita ko nagbablog ako. Pero sabi mo mag-vlog ka ngayon? Wala. Bakit? Gusto ko mag-vlog ngayon. Bakit ba nagbablog ka? Lumabas self. 3. I had a crush on you before and you never knew. Sino kaya to? Yan namang sinasabi ko. Kung sino mga nag-sesend nito, pinagtitripan na lang ako. Ganito ba talaga ako? Pag gusto ba ako? Dati, parang nalulungkot ako kasi parang hindi naman ako nagugustuhan. Ng mga panahon wala akong jowa. Pero ngayon, bakit ganyan yung mga nag-ganalay niyo sa akin? Kakainis. Number 4 na, people talk about you a lot.
bakit nyo naman ako pag-uusapan? Ay, sino kaya to? Sino kaya tong mga to? Gusto nyo babayaran ko yung ano para malaman kung sino yung mga nagsasabi nito? Ay, naman talaga. Ewan ko ba kung AA ba yan o totoong tao yung nagsasabi nito? People talk about you a lot. Siyempre naman, pag-uusapan talaga ako. OA ka dyan, babe. Hindi para pag-usapan ka dyan. Hindi, pero ewan. Wait, I'm gonna focus on my own. On my own. Number 5. You're the best, love you. Kung sino man to, grabe. Feeling ko tuloy ako si best woman. Kasi superwoman. Tawa sa sarili niya ano. Kakainis. Salamat naman sa nagsasabing you're the best ako. Kasi kahit sa sarili ko minsan nagda-doubt ako. OA ko. Lagi. Pagpasensyahan nyo na ha. Ganito talaga akong tao. Ano pa ba? Ay, maganda yung ano ha. It's blendable. Number 6. Natatawa ko. Feeling ko si Anggeto. Yung mga ganitong tanong eh. Ay, ka dyan. About Tidal. Ha. Sabi niya. About Tidal. Okay lang. About Tidal lang. Kung ano lang yung about Tidal, dun na yun. Pero, okay. Napatawad ko na kung sino yung mga basher dun. Ika sa basher. De, pero totoo. Grabe yung impact ng mental health ko dun sa Tidal. As in, sa lahat ng aspect Friends, friends lang yata. Friends, prof, lahat doon, environment, lahat. Pero wala, kailangan mo mag-move on and kailangan mong tanggapin na nangyari yun. Yung sunod ay, nakita kitang nagtatype ng 20 minutes, kanino yun? Yan, nung ini-screenshot ko yan, hindi ko naman alam kung paano mo ako nakitang 20 minutes nagtatype. Baka ang OA naman ng 20 minutes. Baka siguro tuloy-tuloy lang yung pag-chat namin. Kaya siguro akala mo 20 minutes ako nagtatype. Pero convo na siya. Ganon? Ewan, I don't know. Arte talaga. Naka-move on naman na ako. Pero dati pag yung pinag-uusapan niya, parang naka-heart attack ako. Sa heart attack. Hindi, kasi syempre sila yung sumira ng mental health ko. So, yeah. Tsaka dun mo masasabi na hindi lahat ng kaibigan ay dapat mong pagkatiwalaan. May lesson na naman kayo nakuha sa akin. Paano magkaroon ng healthy RS? Ate, napaka-ate mo naman. Magwe-work yun pag mas mahal ka ng boy. Ito sinasabi ko na sa inyo, girls ha. Girls out there. Ay! Pero magwe-work yung relationship. Lalo na, alam nyo naman tayo mga babae, sobrang needy natin. Lalo na ako talaga. Yun ang natutunan ko kay Zan na huwag ilalabas yung problema nyo mag-partner. Kahit kanino kasi. Siyempre, pag nakwento mo na siya, wala nang ano yun. Like, kung problema nyo lang dapat. Huwag mo ilalabas kahit kanino. Kasi madaldal ako eh. Tapos lahat ng best friend ko, hindi naman lahat. Sino yung best friend ko? Sa nasasabi ko sa kanila kung anong problema namin Zan. Lalo na nung unang RS namin. Tapos, syempre, sinasabi ni Zan na huwag ka nun, love. It's kasi, maraming mangingialam sa relasyon nyo pag may alam yung iba. So, okay nang mag-flexan lang kayo sa story. Huwag na yung story ng problema nyo. Okay ba yan?
yun siguro ma-advise ko. Basta mahal ka ng lalaki, mas mahal ka ng lalaki, tapos hindi naman sa hindi mo nire-reciprocate nire-reciprocate ang mga ang feelings niya sa'yo. Pero mas effective yun, feeling ko. Kasi grabe ang kanyang pasensya sa akin. Pasensya? Pero yun nga. Pag may problema kayo, huwag niyong ikakalat sa inyo lang dalawa. If ever na sobrang lala yan or yan. Pero hindi naman kasi kami nag-aaway ng sobrang lala ni Zan. At it's a flex yan. Ay! Inaaway ko lang siya. Sabi ko nga sa kanya, awayin niya ako para may ganap yung relasyon namin. Wala eh, puro sweet. Tsaka sweet boy kasi yun. Kala nyo ganun lang yun. Nay. Kung kaya nyong ayusin ng agad. Ako kasi, ang natutunan ko rin naman kay Zan is hindi palagi dapat pairalin yung pride. Kasi ma-pride ako sobra. Tapos, syempre, napag-aaralan niya na yung ugali ko. So, yeah. Wait, can I focus? Ay, good. So, the next one is, mahirap ba talaga yung accountancy? Tinanong ba talaga sa na-evic? Oo. Pero grabe yung first year and second year era ko dahil regular pa ako. Grabe ang aking pagpupursigido. Itanong nyo pa yun kay mami. Sobrang grabe ko mag-aral kahit ang bobo-bobo ko. May time nga na tinatamad na lang ako mag-aaral kasi hindi ko naman mag-gets kahit anong i-gets ko. Kasi, pag sa accountancy, kailangan talaga ng analyzing in the questions and everywhere and anywhere. So, yeah. I think that's a good answer. Ay, ka dyan. Kailan kasal? 5 years? Char, ewan ko, for sure. Marami pa kaming plano sa buhay. So, kung nyo akong pinagtatanong niya. Tsaka, kung kailan ibigay ni Lord yung timing, kasi si siya naman iintay yun dyan eh. At, hindi naman ako nagmamadali makasal kasi mahirap yun. Siyempre, iba kayo guys. Ibang usapan yung mga ganyan. Gusto ko ma-achieve muna ni Zan yung kanyang mga pangarap sa buhay bago ako. Kasi ako, nandyan lang naman ako palagi sa kanya. So, why not to wait? I'm willing to wait. Like, can I have a chicken spicy in the Jollibee and willing to wait po kayo 15 minutes? Ako, okay lang sa akin. Willing to wait kahit kailan. Basta si Zan yung mapapangasawa ko. Please, Lord. Please. Next one is, any plans pagka-grad? Any plans pagka-graduate? Gusto ko sanang mag-vlog. Travel vlog. Kasi wala lang. Bakit? Feeling ko na-achieve ko na siya. Tama ba ako? Uy, tawi mo na pagka-soft girl mo dyan. Nice. Dami mo energy. Lumalak-lak ka ba ng chocolate palagi? Ha. Actually guys, hindi. Hindi ako lumalak-lak ng chocolate palagi. Pag meron lang. Pero mahilig ako sa sweets. Tanong nyo pa. Alam niyo yung nagdaang birthday ko, 2 beses na nagdaan ng birthday ko. Simula na naging kami ni Zan. Cake lang lagi yung gusto ko. Wala eh. Masaya ako sa cake. Cake lang masaya na ako. O kaya matamis. O kaya ice cream. Iyan ang mga hilig ko. Ice cream cake. Ganyan. So, ewan. Baka dahil lagi ako kumakain ng matatamis. Kaya ako makasaka at magaslaw. Grabe ang energy. Ay, ka dyan. Sunod is FB, IG, or TikTok. Wala na akong FB. Depende lang pag may sinend niya. Pag kasi sa Messenger, makikita naman siya sa Chrome. Parang pag pinindot mo yung link, makikita mo siya. Then, wala nga akong FB. So, IG tsaka TikTok. Diyan ako lagi madalas. Kaya,
Wag mawala na lahat, wag lang IG. Feeling ko. Kasi sobrang IG person ka. IG person. 5 years from now, ano kaya sa palagay mo mangyayari sa'yo? Sa'yo. So, 23, 24, 25, 26, 27, 28 na ako nun. Grabe nun. Ayun, baka kasal na kami ni Dan. Oh, talaga. Feeling ko nga rin, nakasettle na ako nun. Tapos, may business. Tapos, nag-vlog pa rin. Tapos, yun, feeling ko nga ikakasal na kami nun. Ewan, ayokong pangunahan. Sure, baka naman. 15 na. So, sino unang nag-message sa inyo ni Dan? Walaan nyo kung sino. Walaan nyo. Walaan nyo, dali. Walaan nyo. Malamang si Zano. Siya unang nag-message. Nireplyan niya yung story ko. Kasama sila Pampangan. Yung mga dati namin, kasi magka-schoolmate kami. Pero nung magka-schoolmate kami na yun, hindi ko siya nakikita sa school. Sabi nga nila, crush daw siya. Campus crush daw siya. Pero hindi ko siya kilala. Hindi niyo naman ito papanoorin eh. Feeling ko hindi niyo naman ito papanoorin. Kaya, secret lang natin to Nung kami nagkikita sa school, pero magka-schoolmate na kami. Kasi yung tropa niya na kasing age niya is pinsan ko. So yeah, ganun. Tapos nag-reply nga siya. Main ko po si Mampangan. Ganun eh. Kasi tanda ko yun. Tanda ko pa ng panahon ng tagtuyot. Tanda ko yun. Kasi nga, yun yung first. Tsaka natutuwa ako pag naaalala ko lagi yung first chat niya. Kasi hindi siya yung typical na, ganda mo po ate. Mga ganun. Hi. Tapos yung spelling pa ng hi, H-E-I, mga ganun, hindi ko pinapansin. Pero siya, nakot talaga yung attention ko na, i-mail mo si Mampangan. Parang ang sabi ko yata dun, yun na. 16 is, sino namimiss mo? Sino namimiss ko? Si Lola. Feeling ko si Lola. Sobrang nakakamiss si Lola, guys. Meron nga kaming nakitang picture ko, nung baby picture pa kami. Tapos, taba-taba pa ni Lola doon. Tapos, nakangiti siya sa picture. Kaming tatlo yun. Si Mami, ako, tapos si Lola. Tapos wala lang. Namiss ko lang siya. Kasi, siya yung Lola na sobrang traditional. Like, bawal kami magtabi ni JM. Kasi siya yung kababata ko ng pinsan ko. Ni Prince. Ni JM. Tapos, bawal sa kanya yung magkatabi. Kahit matutulog, ganun. Kasi nga, syempre, babae at lalaki. Naiintindihan ko naman din si Lola. Pero kasi, syempre, bata pa naman kayo. Bawal sa kanya yun, be. Talagang papaluin kayo ng kanyang tawag doon yung tungkod. May ganun si Lola eh. Time pa na. Nandyan si Lola. Kaila inay pa kami nakatira nito. Tapos dyan nagbakasyon si Lola kasi walang mag-aalaga sa kanya. Be, lagi siyang may pouch na dala. Tapos, pumuslit kami ng tingin. Kasi, bakit ba lagi niya dala yung pouch na yun? Curious kami, baka kasi may pera or what. Tapos, biglang makalimutan niya saan niya nailagay. Be, ang lola ko. Sinasabi ko sa inyo, napaka-slay. Sukulay at pulbo at lipstick ang dala-dala dun sa pouch na yun. May pinagmanahan ang kaartehan. Ay, ka dyan. Pero yun, sobrang namimiss ko yun. Mochi or sugar? Both, syempre. Pero talagang nung nagkaasa, kasi plano namin nila na bumili ng dog. Nanganak ko nga yung nanay nila, Mochi. So, yun. Kinuha namin si Mochi. Tapos siya pala yung pinakamatigas yung ulo. Manang-manang sa ina. Ay. Pero dahil dalawa na sila ngayon, is pareho ko na silang mahal. Anong ginagawa mo pag ala kang magawa? Hahaha. Ito, dumadaldal sa inyo. Nagme-make-up-make-upan. Babae. Kala mo marunong. Ganda, Feeling nyo ba na-achieve ko yung soft glam? Siyempre, alam magre-react sa inyo. One is, you're so pretty talaga. Hey!
Kung sino mang nagsabi nito, kasing ganda mo ako. Kaya kinikilig ako. Lalo na kung babae, nagsabi niya sa akin na you're so pretty talaga. Mas kinikilig ako sa compliment ng magandang babae kaysa sa lalaki. Kasi, ewan ko lang, basta mas nakakakilig. Kasi parang pure kasi, di ba? Pag soft glam ba yan? Na-achieve ba natin yung soft glam? Hindi ko sure eh. Huwag na tayo magdamit ah. Ayoko nang mag-transition ng damit ah. Soft glam ba yan? I love green kasi guys. So, next one is, do you believe in second chances? Siguro depende sa ginawa niya or kung ano man. Pero, pag cheater, it's honor. Kasi sobra-sobra na ang grabe naman ang ginawa. Tapos sa friends naman, if second chances, feeling ko, kaso may lamat na din. So, feeling ko hindi na rin. So, yun. Feeling ko tapos na to. Lagyan natin ng setting spray para kuwari talagang makeup burutan.